Kabanata 71, Isang lingkod ng mga lingkod. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 22 versikulo 7 hanggang 18, 24, Juan Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 17. Sa silid sa itaas ng isang tahanan sa Jerusalem, si Kristo ay nakaupo sa hapag kasama ng kanyang mga alagad. Nagtipon sila upang ipagdiwang ang Paskwa. Nais ng tagapagligtas na ipangilan ang piging na ito ng mag-isa kasama ang 12. Alam niya na dumating na ang kanyang oras, siya mismo ang tunay na kordero ng Pasko, at sa araw na kakainin ang Paskwa siya ay ihahain. Siya ay malapit ng uminom ng saro ng puot, dapat niyang tanggapin sa lalong madaling panahon ang huling bautismo ng pagdurusa. Ngunit ilang tahimik na oras pa ang nanatili sa kanya, at ang mga ito ay dapat gugulin para sa kapakinabangan ng kanyang minamahal na mga disipulo. Ang buong buhay ni Kristo ay naging buhay ng hindi makasariling paglilingkod. Hindi upang paglangkuran, kundi upang paglangkuran, Mateo Kapitulo 20 versikulo 28, ang naging aral ng kanyang bawat kilos. Ngunit hindi pa natutuhan ng mga alagad ang aral. Sa huling hapunan ng Paskwa, inulit ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng isang ilustrasyon na nagpakintol nito magpakailanman sa kanilang isipan at puso. Ang mga panayam sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ay karaniwang mga panahon ng kalmadong kagalakan, na lubos na pinahahalagahan ng lahat. Ang mga hapunan ng Paskwa ay naging mga eksenang may espesyal na interes, ngunit sa pagkakataong ito ay nabagabag si Jesus. Ang kanyang puso ay nabibigatan, at isang anino ang sumalubong sa kanyang mukha. Nang makatagpo niya ang mga disipulo sa silid sa itaas, naunawaan nila na may isang bagay na nagpabigat sa kanyang isipan, at bagaman hindi nila alam ang dahilan nito, nakiramay sila sa kanyang kalungkutan. Habang sila ay nagtitipon sa palibot ng hapag, sinabi niya sa mga tono ng nakaaantig na kalungkutan, sa pagnanasa ay ninasa kong kainin ang Paskwa na ito na kasama ninyo bago ako magdusa, sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi na ako kakain iyaon, hanggang sa ito ay maganap, sa kaharian ng Diyos. At kinuha niya ang saro, at nagpasalamat, at sinabi, kunin ninyo ito, at hatiin ninyo sa inyong sarili, sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi ako iinom ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Alam ni Kristo na dumating na ang oras para siya ay umalis sa mundo, at pumunta sa kanyang Ama. At sa pag-ibig sa kanyang mga nasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa wakas. Siya ngayon ay nasa anino ng krus, at ang sakit ay nagpapahirap sa kanyang puso. Alam niya na siya ay iiwanan sa oras ng kanyang pagkakanulo. Alam niya na sa pamamagitan ng pinakanakakahiya na proseso kung saan ang mga kriminal ay isinailalim siya ay papatayin. Alam niya ang kawalan ng utang na loob at kalupitan ng mga naparito niya upang iligtas. Alam niya kung gaano kalaki ang sakripisyo na dapat niyang gawin, at kung gaano karami ito ay magiging walang kabuluhan. Dahil alam niya ang lahat ng nasa harapan niya, maaaring natural na nalulumbay siya sa pag-iisip ng kanyang sariling kahihiyan at pagdurusa. Ngunit tiningnan niya ang 12, na kasama niya bilang kanyang sarili, at na, pagkatapos na matapos ang kanyang kahihiyan at kalungkutan at masakit na paggamit, ay maiiwan sa pakikibaka sa mundo. Ang kanyang mga iniisip tungkol sa kung ano ang kanyang mismo ay dapat magdusa ay palaging konektado sa kanyang mga disipulo. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ang kanyang pangangalaga sa kanila ay higit sa lahat sa kanyang isipan. Sa huling gabing ito kasama ang kanyang mga disipulo, maraming dapat sabihin sa kanila si Jesus. Kung sila ay nakahandang tumanggap ng nais niyang ibigay, sila sana ay naligtas mula sa nakakadurog na dalamhati, mula sa pagkabigo at kawalan ng pananampalataya. Ngunit nakita ni Jesus na hindi nila matiis ang kanyang sasabihin. Habang tinitingnan niya ang kanilang mga mukha, ang mga salita ng babala at aliw ay nanatili sa kanyang mga labi. Lumipas ang mga sandali sa katahimikan. Si Jesus ay tila naghihintay. Ang mga alagad ay may sakit sa kaginhawahan. Ang pakikiramay at lamang na nagising sa kalungkutan ni Kristo ay tila lumipas na. Ang kanyang malungkot na mga salita, na itinuturo ang kanyang sariling pagdurusa, ay hindi gaanong nakagawa ng impresyon. Ang mga tingin nila sa isa't isa ay nagsasabi ng paninibugho at pagtatalo. Nagkaroon ng pag-aaway sa gitna nila, kung sino sa kanila ang ituturing na pinakadakila. Ang pagtatalo na ito, na nagpatuloy sa presensya ni Kristo, ay nagdadalamati at nasugatan siya.
Ang mga disipulo ay kumapit sa kanilang paboritong ideya na igigiit ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, at uupo sa kanyang posisyon sa trono ni David. At sa puso ng bawat isa ay nananabik pa rin sa pinakamataas na lugar sa kaharian. Inilagay nila ang kanilang sariling tansya sa kanilang sarili at sa isa't isa, at, sa halip na ituring ang kanilang mga kapatid bilang mas karapat-dapat, inuna nila ang kanilang sarili. Ang kahilingan nina Santiago at Juan na maupo sa kanan at kaliwa ng trono ni Kristo ay nagpasigla sa galit ng iba. Na ang dalawang magkapatid ay dapat magpalagay na humiling ng pinakamataas na posisyon kaya napukaw ang 10 na nagbabanta ng alienation. Nadama nila na sila ay mali ang paghusga, na ang kanilang katapatan at mga talento ay hindi pinahahalagahan. Si Judas ang pinakamalubha kina Santiago at Juan. Nang pumasok ang mga alagad sa silid ng hapunan, ang kanilang mga puso ay puno ng hinanakit. Si Judas ay pinindot sa tabi ni Kristo sa kaliwang bahagi, nasa kanan si John. Kung mayroong pinakamataas na lugar, determinado si Judas na magkaroon nito, at ang lugar na iyon ay naisip na katabi ni Kristo. At si Judas ay isang taksil. Ang isa pang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay lumitaw. Sa isang piging na kaugalian para sa isang alipin na maghugas ng paa ng mga panauhin, at sa pagkakataong ito ay ginawa ang paghahanda para sa paglilingkod. Ang pitchel, ang palanggana, at ang tuwalya ay nandoon, na nakahanda sa paghuhugas ng mga paa, ngunit walang lingkod na naruroon, at bahagi ng mga alagad na gawin ito. Ngunit ang bawat isa sa mga alagad, na sumuko sa sugatang pagmamataas, ay nagpasya na huwag kumilos bilang isang alipin. Lahat ay nagpakita ng walang pag-aalala, tila walang malay na mayroon silang dapat gawin. Sa kanilang pananahimik ay tumanggi silang magpakumbaba. Paano dadalhin ni Kristo ang mga kaawa-awang kaluluwang ito kung saan hindi makukuha ni Satanas ang isang tiyak na tagumpay laban sa kanila? Paano niya maipapakita na ang isang propesyon lamang ng pagkadisipulo ay hindi sila naging mga alagad, o nagsisiguro sa kanila ng isang lugar sa kanyang kaharian? Paano niya maipapakita na ito ay mapagmahal na paglilingkod, tunay na pagpapakumbaba, na bumubuo ng tunay na kadakilaan? Paano niya pag-aalab ang pag-ibig sa kanilang mga puso, at bigyan sila ng kakayahan na maunawaan ang nais niyang sabihin sa kanila? Ang mga alagad ay hindi kumilos sa paglilingkod sa isa't isa. Naghintay si Jesus ng ilang oras upang makita kung ano ang kanilang gagawin. Pagkatapos siya, ang banal na guro, ay bumangon mula sa hapag. Itinabi ang panlabas na kasuotan na makahahadlang sa kanyang paggalaw, kumuha siya ng tuwalya, at binigkisan ang kanyang sarili. May pagtataka na interes ang mga alagad ay tumingin, at sa katahimikan ay naghihintay kung ano ang susunod. Pagkatapos nito ay nagbuhos siya ng tubig sa isang palanggana, at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at pinunasan ng tuwalya na ibinigkis niya. Ang pagkilos na ito ay nagbukas ng mga mata ng mga disipulo. Napuno ng mapait na kahihiyan at kahihiyan ang kanilang mga puso. Naunawaan nila ang hindi nasabi na pagsaway, at nakita nila ang kanilang sarili sa kabuuan ng isang bagong liwanag. Kaya ipinahayag ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga disipulo. Pinuno siya ng kanilang makasariling espiritu ng kalungkutan, ngunit hindi siya nakipagtalo sa kanila tungkol sa kanilang kahirapan. Sa halip ay binigyan niya sila ng isang halimbawa na hindi nila malilimutan. Ang pagmamahal niya sa kanila ay hindi madaling nabalisa o napawi. Alam niya na ibinigay ng Ama ang lahat ng bagay sa kanyang mga kamay, at na siya ay nagmula sa Diyos, at napunta sa Diyos. Siya ay may ganap na kamalayan sa kanyang pagka-Diyos, ngunit kanyang isinantabi ang kanyang maharlikang korona at makaharing damit, at naganyong alipin. Isa sa mga huling gawain ng kanyang buhay sa lupa ay ang pagbigkis sa kanyang sarili bilang isang lingkod, at gampanan ng bahagi ng isang tagapaglingkod. Bago ang Pasko ay muling nakipagpulong si Judas sa mga pari at mga eskriba, at isinara ang kontrata na ibigay si Jesus sa kanilang mga kamay. Ngunit pagkatapos ay nakisalamuha siya sa mga alagad na waring inosente sa anumang pagkakamali, at interesado sa gawain ng paghahanda para sa piging. Walang alam ang mga disipulo sa layunin ni Judas. Si Jesus lamang ang nakakabasa ng kanyang lihim, ngunit hindi niya siya inilantad. Nagugutom si Jesus para sa kanyang kaluluwa. Nadama niya para sa kanya ang gayong pasanin gaya ng para sa Jerusalem nang siya ay umiyak sa napapahamak na lungsod. Ang kanyang puso ay umiiyak, paano kita isusuko?
Ang pumipigil na kapangyarihan ng pag-ibig na iyon ay nadama ni Judas. Nang ang mga kamay ng tagapagligtas ay nililigo ang maruming mga paa, at pinupunasan ang mga ito ng tuwalya, ang puso ni Judas ay tuwang-tuwa sa pamamagitan ng udyok noon at doon na ipagtapat ang kanyang kasalanan. Pero hindi siya magpapakumbaba, pinatigas niya ang kanyang puso laban sa pagsisisi, at ang mga lumang impulses, para sa sandaling ilagay sa tabi, muli kinokontrol sa kanya. Si Judas ngayon ay nasaktan sa ginawa ni Kristo sa paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Kung kaya ni Jesus na magpakumbaba ng kanyang sarili, naisip niya, hindi siya maaaring maging hari ng Israel. Ang lahat ng pag-asa ng makamundong karangalan sa isang temporal na kaharian ay nawasak. Nasiyahan si Judas na walang mapapala sa pagsunod kay Kristo. Matapos siyang makitang pinababa ang kanyang sarili, gaya ng kanyang inaakala, pinagtibay niya ang kanyang layunin na itakwil siya, at aminin ang kanyang sarili na nilinlang. Siya ay sinapian ng demonyo, at nagpasya siyang tapusin ang gawaing na pagkasundoan niyang gawin sa pagtataksil sa kanyang Panginoon. Si Judas, sa pagpili ng kanyang posisyon sa hapag, ay sinubukang unahin ang kanyang sarili, at si Kristo bilang isang lingkod ay unang naglingkod sa kanya. Si Juan, kung saan naramdaman ni Judas ang labis na kapaitan, ay naiwan hanggang sa huli. Ngunit hindi ito itinuring ni Juan bilang isang pagsaway o bahagyang. Habang pinagmamasdan ng mga alagad ang pagkilos ni Kristo, sila ay lubhang naantig. Nang dumating ang turn ni Pedro, napabulalas siya ng may pagtataka, "Panginoon, hinuhugasan mo ba ang aking mga paa?" Ang pagpapakababa ni Kristo ay durog sa kanyang puso. Siya ay napuno ng kahihiyan na isipin na ang isa sa mga alagad ay hindi nagsasagawan ng paglilingkod na ito. "Ang ginagawa ko," sabi ni Kristo, "hindi mo alam ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos nito." Hindi matiis ni Pedro na makita ang kanyang Panginoon, na pinaniniwalaan niyang anak ng Diyos, na kumikilos bilang isang alipin. Ang kanyang buong kaluluwa ay bumangon laban sa kahihiyang ito. Hindi niya napagtanto na para dito si Kristo ay naparito sa mundo. Sa sobrang diin ay bumulalas siya, "Hinding-hindi mo huhugasan ang aking mga paa." Same time na sinabi ni Kristo kay Pedro, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin." Ang paglilingkod na tinanggihan ni Pedro ay ang uri ng mas mataas na paglilinis. Naparito si Kristo upang hugasan ang puso mula sa mantsa ng kasalanan. Sa pagtanggi na pahintulutan si Kristo na hugasan ang kanyang mga paa, tinanggihan ni Pedro ang mas mataas na paglilinis na kasama sa ibaba. Talagang tinatanggihan niya ang kanyang Panginoon. Hindi nakakahiya sa guro na pahintulutan siya na gumawa para sa ating paglilinis. Ang tunay na kabab ang loob ay ang tumanggap ng may pusong nagpapasalamat sa anumang probisyon na ginawa para sa atin, at may time na paglilingkod para kay Kristo. Sa mga salitang, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin," isinuko ni Pedro ang kanyang pagmamataas at kagustuhan sa sarili. Hindi niya matiis ang pag-iisip ng paghihiwalay kay Kristo, kamatayan sana iyon sa kanya. "Hindi lamang ang aking mga paa," ang sabi niya, "kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, ang naligo ay hindi nangangailangan maliban sa paghugas ng kanyang mga paa, ngunit malinis na ang lahat ng bahagi. Ang mga salitang ito ay higit pa sa kalinisan ng katawan. Si Kristo ay nagsasalita pa rin tungkol sa mas mataas na paglilinis gaya ng inilalarawan ng mas mababa. Siya na nagmula sa paliguan ay malinis, ngunit ang mga paa na may sandalyas ay naging maalikabok, at muling kailangang hugasan. Kaya't si Pedro at ang kanyang mga kapatid ay hinugasan sa malaking bukal na binuksan para sa kasalanan at karumihan. Kinilala sila ni Kristo bilang kanya. Ngunit ang tukso ay umakay sa kanila sa kasamaan, at kailangan pa rin nila ang kanyang naglilinis na biyaya. Nang binigkisan ni Jesus ang kanyang sarili ng tuwalya upang hugasan ang alabok sa kanilang mga paa, ninais niya sa mismong gawaing iyon na hugasan ang pagkahiwalay, paninibugho, at pagmamataas mula sa kanilang mga puso. Ito ay may higit na kahihinatnan kaysa sa paghuhugas ng kanilang maalikabok na paa. Sa espiritong taglay nila noon, wala ni isa sa kanila ang nahanda para sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang sa dinala sa isang estado ng kabab ang loob at pagmamahal, hindi sila handang makibahagi sa hapunan ng Pasko, o makibahagi sa paglilingkod sa alaala na malapit ng itatag ni Kristo. Dapat malinis ang kanilang mga puso.
Ang pagmamataas at paghahangad sa sarili ay lumilikha ng hindi pagkakaunawaan at puot, ngunit ang lahat ng ito ay hinugasan ni Jesus sa paghuhugas ng kanilang mga paa. Nagdulot ng pagbabago sa pakiramdam. Sa pagtingin sa kanila, masasabi ni Jesus, kayo ay malinis na. Ngayon ay nagkaroon ng pagkakaisa ng puso, pagmamahal sa isa't isa. Sila ay naging mapagpakumbaba at madaling turuan. Maliban kay Judas, ang bawat isa ay handang ibigay sa iba ang pinakamataas na lugar. Ngayon na may mapagpakumbaba at mapagpasalamat na mga puso ay matatanggap nila ang mga salita ni Kristo. Tulad ni Pedro at ng kanyang mga kapatid, tayo rin ay nahugasan sa dugo ni Kristo, ngunit kadalasan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kasamaan ay nadudumihan ang kadalisayan ng puso. Dapat tayong lumapit kay Kristo para sa kanyang paglilinis na biyaya. Si Pedro ay umiwas sa pagdadala ng kanyang maruming paa sa mga kamay ng kanyang Panginoon at Guro. Ngunit gaano kadalas natin dinadala ang ating makasalanan, maruming mga puso sa pakikipag-ugnayan sa puso ni Kristo? Gaano kabigat sa kanya ang ating masamang ugali, ang ating walang kabuluhan at pagmamataas? Ngunit lahat ng ating kahinaan at karumihan ay dapat nating dalhin sa kanya. Siya lang ang makakapaghugas sa atin ng malinis. Hindi tayo handa para sa pakikipag-isa sa kanya maliban kung nililinis ng kanyang bisa. Sinabi ni Jesus sa mga disipulo, kayo ay malinis, ngunit hindi lahat. Hinugasan niya ang mga paa ni Judas, ngunit ang puso ay hindi na ibigay sa kanya. Hindi ito dinalisay. Si Judas ay hindi isinuko ang kanyang sarili kay Kristo. Matapos hugasan ni Kristo ang mga paa ng mga disipulo, at kunin ang kanyang mga kasuotan at umupong muli, sinabi niya sa kanila, alam ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at mabuti ang sinabi ninyo, para sa gayon ako. Kung ako nga, na inyong Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo rin ay nararapat na maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa, upang gawin ninyo ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo ay lalong dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Nais ni Kristo na maunawaan ng kanyang mga disipulo na bagamat hinugasan niya ang kanilang mga paa, hindi man lang ito nakabawas sa kanyang dignidad. Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at mabuti ang sinabi ninyo, sapagkat ako nga. At palibhas ay napakahusay, siya ay nagbigay ng biyaya at kahalagahan sa paglilingkod. Walang sinumang napakataas na gaya ni Kristo, ngunit siya ay yumuko sa pinakamababang tungkulin. Upang ang kanyang bayan ay hindi mailigaw ng pagkamakasarili na nananahan sa likas na puso, at nagpapalakas sa pamamagitan ng paglilingkod sa sarili, si Kristo mismo ay nagpakita ng halimbawa ng kababang loob. Hindi niya iiwan ang dakilang paksang ito sa pamamahala ng tao. Sa napakaraming kahihinatnan ay itinuring niya ito, na siya mismo, isang kapantay ng Diyos, ay kumilos bilang lingkod sa kanyang mga disipulo. Habang sila ay nakikipaglaban para sa pinakamataas na dako, siya na kung kanino luluhod ang bawat tuhod, siya na pinarangalan ng mga anghel ng kaluwalhatian na paglangkuran, ay yumukod upang hugasan ang mga paa ng mga tumawag sa kanya na Panginoon. Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang nagkanulo. Sa kanyang buhay at mga aral, si Kristo ay nagbigay ng perpektong halimbawa ng di makasariling ministeryo na nagmula sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng paglikha ng mundo, at sa pamamagitan ng pagtataguyod ng lahat ng bagay, siya ay patuloy na naglilingkod para sa iba. Pinasisikat niya ang kanyang araw sa mas asama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Mateo Kapitulo 5 versikulo 45. Ang ideal na ito ng ministeryo ay ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang anak. Si Jesus ay ibinigay upang tumayo sa ulo ng sangkatauhan, upang sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ay maituro niya kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod. Buong buhay niya ay nasa ilalim ng batas ng paglilingkod. Naglingkod siya sa lahat, naglingkod sa lahat. Sa gayon ay ipinamuhay niya ang batas ng Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ay ipinakita kung paano natin ito dapat sundin. Paulit-ulit na sinubukan ni Jesus na itatag ang prinsipyong ito sa kanyang mga disipulo. Nang humiling sina Santiago at Juan na maging mataas, sinabi niya, sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo, ay maging ministro ninyo. Mateo Kapitulo 20 versikulo 26.
Sa aking kaharian ng prinsipyo ng kagustuhan at supremacy ay walang lugar. Ang tanging kadakilaan ay ang kadakilaan ng pagpapakumbaba. Ang tanging pagkakaiba ay matatagpuan sa debosyon sa paglilingkod sa iba. Ngayon, nang mahugasan ang mga paa ng mga disipulo, sinabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa, upang gawin ninyo ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Sa mga salitang ito ay hindi lamang inuutusan ni Kristo ang pagsasagawa ng mabuting pakikitungo. Higit pa ang sinadya kaysa sa paghuhugas ng paa ng mga panauhin upang alisin ang alikabok ng paglalakbay. Si Kristo ay dito nagtatag ng isang relihiyosong serbisyo. Sa gawa ng ating Panginoon ang nakakahiyang seremonyang ito ay ginawang isang banal na ordinansa. Ito ay dapat sundin ng mga alagad, upang palagi nilang isaisip ang kanyang mga aral ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Ang ordinansang ito ay itinalagang paghahanda ni Kristo para sa paglilingkod sa sakramento. Habang ang pagmamataas, pagkakaiba, at alitan para sa kataas-taasang kapangyarihan ay itinatangi, ang puso ay hindi maaaring pumasok sa pakikasama kay Kristo. Hindi tayo handang tumanggap ng pakikipag-isa ng kanyang katawan at dugo. Kaya't itinalaga ni Jesus ang alaala ng kanyang kahihiyan na unang ipagdiwang. Sa pagdating nila sa ordinansang ito, dapat ipaalaala ng mga anak ng Diyos ang mga salita ng Panginoon ng buhay at kaluwalhatian, alam ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang sinabi ninyo, para sa gayon ako. Kung ako nga, na inyong Panginoon at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo rin ay nararapat na maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa, upang gawin ninyo ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, niyang sinugo ay lalong dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung alam ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin ang mga ito. Nasa tao ang isang disposisyon na pahalagahan ang kanyang sarili ng higit na mataas kaysa sa kanyang kapatid, upang magtrabaho para sa sarili, upang hanapin ang pinakamataas na lugar, at kadalasan ay nagbubunga ito ng masasamang pag-aalinlangan at kapitan ng espiritu. Ang ordinansa bago ang hapunan ng Panginoon ay upang alisin ang mga hindi pagkakaunawaan na ito, upang alisin ang tao sa kanyang pagkamakasarili, pababa mula sa kanyang mga poste ng pagpapataas sa sarili, tungo sa kabab ang loob ng puso na aakay sa kanya upang paglingkuran ang kanyang kapatid. Ang banal na tagabantay mula sa langit ay naruroon sa panahong ito upang gawin itong isa sa paghahanap ng kaluluwa, ng paghatol sa kasalanan, at ng pinagpalang katiyakan ng mga kasalanang pinatawad. Si Kristo sa kapuspyusan ng kanyang biyaya ay nariyan upang baguhin ang agos ng mga pag-iisip na tumatakbo sa makasariling mga daanan. Binubuhay ng banal na espiritu ang mga pakiramdam ng mga sumusunod sa halimbawa ng kanilang Panginoon. Habang inaalala ang kahihiyan ng tagapagligtas para sa atin, ang pag-iisip ay nag-uugnay sa pag-iisip, isang tanikala ng mga alaala ang tinatawag, mga alaala ng dakilang kabutihan ng Diyos at ng pabor at lamang ng mga makalupang kaibigan. Ang mga pagpapalang nakalimutan, ang mga awa na inabuso, ang mga kabaitan ay binaliwala, ay naaalala. Ang mga ugat ng pait na sumikip sa mahalagang halaman ng pag-ibig ay nahayag. Ang mga depekto sa pagkatao, pagpapabihis sa mga tungkulin, kawalan ng pasasalamat sa Diyos, pagiging malamig sa ating mga kapatid, ay tinatawag sa alaala. Ang kasalanan ay nakikita sa liwanag kung saan ito tinitingnan ng Diyos. Ang ating mga iniisip ay hindi mga pag-iisip ng kasiyahan sa sarili, ngunit ng matinding pagpuna sa sarili at kahihiyan. Ang isipan ay pinasigla upang sirain ang bawat hadlang na nagdulot ng alienation. Ang masasamang pag-iisip at ang masasamang salita ay tinanggal. Ang mga kasalanan ay ipinagtapat, sila ay pinatawad. Ang nakapangangilabot na biyaya ni Kristo ay dumarating sa kaluluwa, at ang pag-ibig ni Kristo ay naglalapit sa mga puso ng magkakasama sa isang pinagpalang pagkakaisa. Habang natutuhan ang aral ng paglilingkod sa paghahanda, ang pagnanais para sa isang mas mataas na espiritual na buhay. Sa hangaring ito ay tutugan ang banal na saksi. Ang kaluluwa ay itataas. Maaari tayong makibahagi sa komunyon ng may kamalayan sa mga kasalanang pinatawad. Ang sikat ng araw ng katwiran ni Kristo ay pupunuin ang mga silid ng pag-iisip at ang templo ng kaluluwa. Nakikita natin ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Juan Kapitulo 1 Versikulo 29. Sa mga tumatanggap ng diwan ng paglilingkod na ito, hindi ito kailanman magiging isang ceremonial lamang. Ang palaging aral nito ay, sa pag-ibig ay maglingkod sa isa't isa. Galatia Kapitulo 5 Versikulo 13. Sa paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad, si Kristo ay nagbigay ng katibayan na siya ay gagawa ng anumang paglilingkod, gaano man kababa, na gagawin silang mga tagapagmana kasama niya ng walang hanggang kayamanan ng langit. Ang kanyang mga alagad, sa pagsasagawa ng parehong seremonya, ay nangako sa kanilang sarili sa gayunding paraan na paglilingkuran ang kanilang mga kapatid. Sa tuwing ang ordenansang ito ay wastong ipinagdiriwang, ang mga anak ng Diyos ay dinadala sa isang banal na relasyon, upang tulungan at pagpalain ang isa't isa. Nakipagtipan sila na ang buhay ay ibibigay sa di makasariling ministeryo. At ito, hindi lang para sa isa't isa. Ang kanilang larangan ng paggawa ay kasing lawak ng kanilang guro. Ang mundo ay puno ng mga nangangailangan ng ating ministeryo. Ang mga dukha, ang walang magawa, ang mangmang, ay nasa lahat ng dako. Yaong mga nakipag-usap kay Kristo sa silid sa itaas ay lalabas upang maglingkod tulad ng kanyang ginawa. Si Jesus, ang pinaglingkuran ng lahat, ay naging lingkod ng lahat. At dahil naglingkod siya sa lahat, muli siyang paglilingkuran at pararangalan ng lahat. At yaong mga nakikibahagi sa kanyang mga banal na katangian, at nakikibahagi sa kanya ng kagalakan na makita ang mga kaluluwang natubos, ay dapat sumunod sa kanyang halimbawa ng di makasariling ministeryo. Ang lahat ng ito ay naunawaan sa mga salita ni Jesus, binigyan ko kayo ng halimbawa, upang gawin ninyo ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Ito ang layunin ng paglilingkod na kanyang itinatag. At sinabi niya, kung alam ninyo ang mga bagay na ito, kung alam ninyo ang layunin ng kanyang mga aralin, maligaya kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Dito nagtatapos ang Kabanata 71. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.